mahirap sa Panginoon. Ano po? We are all equal in His eyes. And the good thing is, the salvation is for all of us. Amen? Napakabuti ng Diyos doon sa bagay na yan. Kaya po, we should keep our life dwelling into Jesus. Because in John 15:5, ang sabi po doon, apart from me, you can do nothing. Naniniwala tayo doon. Ito lagi ang aking life rule. I cannot do anything without you, Jesus. Amen. Amen. If we are just trying to say, no, if you and me are just trying to live, to live the Christian life without Christ, no, yung parang nagtatry tayo na mamuhay na walang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, ito po ay parang nagtutulak ka ng sasakyan na walang gasolina. Maaaring mag-move ng konti, mga 1 inch, no? Pero po pagdating ng 1 inch na yon, you will end up exhausted. Naranasan niyo po ba yon? Yung parang pagod na pagod ka na? Why? Because sinasarili mo ang lahat. Dwell, sabi ni Paul, dwell, Christ lives in me. Dwell your life to Jesus. Amen. Dwell your life in Jesus. Kasi ito pong buhay natin dito, yun ang pinakamaganda na gagawin natin sa ating buhay. Amen. Yung mag-dwell lagi sa Kanya. Ano po, dapat po ang goal natin is not, Lord, tulungan mo ko na mabuhay para sa'yo. No? Kundi dapat po, ang goal natin should be, Lord, Ikaw ang mamuhay sa buhay ko. Amen. Live your life through me. Amen. And you will see the difference. Alam niyo po, when you look back, alam ko hindi lang ako ito, marami tayo dito. When we look back before on how you are working alone, na wala ka pang Diyos, wala ka pang Jesus sa buhay mo, na-realize ko na napakahirap. I remember, kahapon, pagkatapos namin mag-church, nag-lunch po kami, nag-lunch fellowship. And then, nagkausap-usap kami tungkol sa dati naming pamumuhay. No? Sabi nila, talaga ba, Ate Rox? Ganito ka ganyan? Sabi ko, oo, ganyan ka ako yung mga ginagawa ko dati. Ang label mo lagi ng dati. Kasi hindi na ikaw yun eh. No? May bago ka na, hindi ka na namumuhay doon. You are now dwelling in the life that the Lord offered to you, offered to us. Amen? Amen. Yun po yun, live your life through me. Yun dapat lagi, Lord, mamuhay ka, no? Mamuhay ka sa buhay ko. Alam niyo po, it's a good prayer. Umpisahan mo ang panalangin mo sa Panginoon, mamuhay ka sa buhay ko sa araw na ito. Amen. Sino po ba ang nakaranas dito na pag gumising sa umaga, kunyari hindi ka nag-pray, tapos pumasok kayo, nagtrabaho kayo, ano man ang ginagawa niyo the whole day? Naranasan niyo po ba na parang ang bigat ng araw na yon? Ako po ranas ko yan. No? Para bang yung trabaho mo, actually yung trabaho mo kaya mo naman, pero bakit parang exhausted ka? Alam mo naman yun yung natrabaho mo that day. Pero bakit parang super exhausted ka, pagod ka, kahit biyahe lang, nakaupo ka lang naman, pero parang pagod ka, why? You did not even say a prayer. You did not even say a thank you. You did not even say na, Lord, ikaw ang mamuhay sa buhay ko sa araw na ito. Amen? So this is a good reminder. When I'm preparing this book, sabi ko, Lord, this is just a good reminder because we don't know what will happen to us in 2026. But if the Lord is living in our lives, amen, hindi tayo ma-worry what will happen tomorrow. Amen. Amen? And number 3, our last point po, a faith-driven life. No? The life, sabi ni Paul, the life I now live in the body, I live by faith in the Son